Diretsahang inupakan ni Senator Rodante Marcoleta, ito pong si Ombudsman Boying Rimulya at maging ang Marcos administration kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo dyan po sa Quirino Grandstand sa Luneta. At sinabi po ni Senador Marcoleta na bakit bigla ho tila talagang ginigipit at hinihigpitan at pinipigilan ito hong mga katotohanan na dala po ni dating Congressman Zaldico. At ayon po kay Senador Marcoleta ay maliwanag naman ho na yung mga binabanggit ho ni Zaldico ay talagang siya po ay may karapatan at dahil sa siya mismo nagmaneobre, di po ba? At bilang chairman ng House Committee on Appropriations. At sabi po ni Senador Marcoleta, sa umpisa pa lang, ay talagang sinisiraan na kasi ay meron na hong ginagawang pagtatangka ang administrasyon para pigilan ang paglabas ng katotohanan. Una lang ho sa mag-asawang Diskaya na kung saan ay agad na nagbanggit ng 17 na mga kongresista na sinasabing sangkot di umano dito po sa maanumalyang flood control projects. Tapos ay, di ba talagang hindi po pinayagan na maging makapag-apply bilang state witness o mabigyan po ng proteksyon. Pagkatapos po niyan, mga kababayan, ay, di ba, ito naman si Sergeant Orly Gutesa, lumutang po sa Senado at sinasabing talagang masasabing credible. Ang sinilip naman ho ng Malacanang ay itong sinasabi na, na yung kanyang pagnotaryo sa sinumpaang salaysay. So talagang hinimay-himay ho ni Senador Marcoleta. Tapos yung pangatlo, eto na. Nang lumabas po ang video ni dating Congressman Zaldico, nako pinipintasan ako, AI yan, AI. Kayo ho manood kayo. Ako pinanood ko rin nung sinabi ho ni Senador Marcoleta, may anino. At talagang hindi AI ito. Kasi merong nagpakalat ng fake news na AI na binabaliktad yung sinabi ni Zaldico. Iba ho yung yung mga salita na ginagamit no? So, pero ito ho mga kababayan, ang sabi po ni Senador Marcoleta ay mismong sa charter ng ombudsman, maliwanag po nakalagay doon kahit na anong kaparaanan o pwede hong nilang aksyonan. Yung anonymous, halimbawa, merong complaint na hindi nagpakilala sa isang opisyal ng gobyerno, pwedeng aksyonan po yan ng ombudsman ito meron ako nagpapakilala. Pero ang sabi, hindi, dapat umuwi ka. Pantunayan mo yan, inotaryo, lahat. Tapos mag-file ng complaint sa ombudsman. Laban ho kay Pangulong Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Paano mo gagawin yon? Baka pag dating mo pa lang dyan sa airport magaya ka na kay Ninoy Aquino na baka hindi ka na makalabas ng buhay dyan po sa airport. So, ganun ho talaga mga kababayan. So ito, pakinggan ho natin itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Mabas ang video ni Zaldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino nakikita ko yung anino ni Zaldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Zaldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Zaldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan.
kinakailangan ay umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan, gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Yung pong napanood, yung pahayag ni Senador Marcoleta na talagang namang talagang swak na swak at maging yung pangungutang po ng Marcos Jr. Administration, talagang kanya rin pong sinita. Kung totoo naman Pero mo, uutang ho tayo sa mga dayuhang bangko, napakalakas na interes. At ang sinasabi, uutang ho tayo para sa ikabubuti ng ating ekonomiya at magsasagawa po, pupondohan yung mga proyektong pang-infrastruktura na kung saan makatutulong po sa pagpapasigla ng ating ekonomiya. Pero hindi po ninanakaw po, mga kababayan, di po ba? So sa ngayon ay talagang tayo ang pinaka-worst, talagang pinakamasama po yung performance sa stock market. Pati yung halaga ng ating piso kontra dolyar ay bumagsak. Grabe ho mga kababayan, di po ba? So yan po ang talagang nagdudumilat na katotohanan. Bukod ho rito kay Ombudsman Remulla na kanyang binira at ang Marcos administration sa pangutang, ay question din ho ni Senador Marcoleta yung sinasabing yung pagiging independent o yung tinayo ho na ICI na kung saan ay yung Independent Commission for Infrastructure. Paano magiging independent itong komisyon na ito? Sabi po, humihingi po ng tulong at impormasyon sa House of Representatives, sa Senado, o sa Department of Justice, at iba't iba pang mga sangay ng gobyerno. So, paano magiging independent ho yun? Ang sinasabing independent, dapat walang ibang hihingan na tulong kasi baka ang hihingan mo ng tulong tapos ibigay sa iyo ng mga data o kung anong impormasyon, baka mali. So, dapat may sarili kang sariling sikap. Yung mga kababayan. Yun ho ang nangyari. So, totoo ho ito. May katotohanan yung binabanggit ni Senator Marcoleta na hindi independent. Itong komisyon na ito. So, kayo ho mga kababayan, ano pong masasabi nyo rito? Ano po inyong comment dito po sa binabanggit? Ako naniniwala ako, tama ho ito. At siyempre, abogado ho itong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Talagang yung ombudsman, talagang dapat umaksyon. Kahit sino pa ang maghain ng complaint at kahit sino pa ang tatamaan, di po ba? Ito ho, ating sinaliksik ho, yung binabagito ni Senator Marcoleta, at hindi niya po invento yun. Ito, nakalagay ho rito
sa ilalim po ng sa ilalim ng Section 5, ito, Rule 2 ng Ombudsman, yung Rules of Procedure. Ito, maliwanag. The Ombudsman may investigate an anonymous complaint if it is supported by public records or if there is sufficient factual basis. Maliwanag ho ito, mga kababayan. Meaning, basta't meron pong specific verifiable facts. Ito binabagay ito ni Saldi ko na kung saan, ito, merong 100 billion insertions sa budget, itong si Pangulong Marcos Jr. Di Umano at Speaker Martin Romualdez. So pwedeng ma-verify. At it must point to acts that can be checked through documents, public records, or official reports. So, yun ho, hindi yung basta invento lang naman pwedeng may check. So, yun ho, mga kababayan, maliwanag ho ito. Sa ilalim po ng Section 5, Rule 2 ng Ombudsman Rules of Procedure. So, yun ho, pwede ho umakto at mag-imbestiga ang Ombudsman. Bakit ngayon hihigpitan ho ng ni Ombudsman Remulla, ito pong si Saldi ko na kinakailangang umuwi. Dito, maging sa Senado, wala raw probative value. Siguro sa Senado, kung gano'n. Pero sa Ombudsman, ang liwanag po sa sa kanilang panuntunan, mga kababayan. Dapat ho talagang magpakita po si Ombudsman Boying Remulla na pantay at bilang isang tanod bayan, kasi Ombudsman tanod bayan ho yan bigay ng proteksyon sa taong bayan, lalo na po sa issue po ng mga katiwalian, di po ba? Sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. So, kayo, ano masasabi nyo rito? Dito po. At nakusaan, talagang sa umpisa pa lang, para lumilitaw ho at nagiging perception takipan. Kaya ito nga ang sinasabi, naging ugat para maglunsad po ng peace rally ang Iglesia ni Cristo. At dahil sa, yun ho sunod-sunod parang pinipigilan ang paglabas po ng katotohanan. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel para po sa inyong masasabi dito ho. Ako, ang aking pananaw, parang magiging perception pinagtatakpan po ng Ombudsman at ng iba pang sangay ng gobyerno para wag hong maidirekta kay Pangulong Marcos Jr. at Speaker Romualdez ito hong usapin na ito ng katiwalian. Maliwanag ho kasi, mga kababayan Kasi ang Pangulo kasi ang pumirma ng General Appropriations Act. Kasi yung sa NEP na tinatawag, yung National Expenditure Program, sila po magsasabit sa Congress. Siyempre, bago mo isabit niya, binasa ng Pangulo yan. Tapos, ibabalik sa kanila matapos po na busisiin ng House of Representatives at ng Senado, ma-approve sa BICAM para maging batas. Pagbalik mo, kung hindi mo na makilala, di ba sabi na, Pangulo, kung hindi mo na makilala, kulang-kulang, ibito mo lahat. Hindi ko yung pipirmahan. Kasi hindi naman yan sinabit ko Bakit ang daming pagbabago? Ibibito mo. Kaso pinirmahan ko So, kung idudugtong mo, yung binanggit ho ni Zaldi ko, yun na. Tapos sabi, hindi na kinakailangan. Dapat sa NEP, pinasok na rin kung talagang gugustuhin ng Pangulo. Oo nga, pero kasi pag pinasok mo sa NEP, obligado na busisiin na huyan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Dyan sa House of Representatives, kahit pa paano, meron din dyan, nagbubusisi na talaga, diba? Yung Makabayang Black at iba pang nasa oposisyon. So, bubusisiin saan to gagawin, Pero pag BICAM ho, wala, tapos na yung House At Senate, sa BICAM, ilang tao na lang ho, nag-uusap. Tapos, pag-approve na, wala na, pipirma na ng Pangulo, libre na. Ganun ho ang sistema. So, nasana ay mabago. Okay, so yun lang po, mga kababayan. Ulitin ko ho, kayo ba ay naniniwala na parang minaniobra at wag hong lumabas ang katotohanan dito po sa isyong ito na may kinalaman sa katiwalian sa ating gobyerno. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at syempre i-share ito po ang ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.